Hi guys, gabi na, and then kwento ko lang sa inyo na Sunday today and August 25, hindi ako nag-off day. So kapag hindi ako nag-off day, binabayaran ako ng amo ko. So yan. So ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-ipon. Dito po ako naglalagay ng cash kasi iba yung nilalagay ko sa bangko, iba din yung cash na para sa next year. Ganito po ako mag-ipon. Pakita ko po sa inyo. Kasi alam niyo na, hindi pwedeng ilagay lahat yung pera mo sa bangko kasi nga hindi mo alam kung anong mangyayari. Kailangan yung pera mo, hahatiin mo siya sa 3 or 4. Ako kasi hinahati ko siya. Hinahati-hati ko yung pera ko. Ito naman extra for just in case emergency. Emergency fund. So here, kailangan meron kang cash. Ayan, dito ko yung nalagay. Kailangan meron kang cash for just in case. Diba, anytime na may nangyari sa Pilipinas, tapos pauwiin ka bigla, at least meron kang cash dito. So, anyway guys, open mo siya. Ayan, ganito siya. Ayan. So, dito ko nilalagay yung mga pera. Pakita ko sa inyo kung paano ako mag-ipon. Ito yung pambayad ko ng insurance. Pambayad ko for the next year, 2025. So, kailangan maging handa ka na. Alam nyo, the reason why na nag-iipon ako, para hindi na maging headache sa akin at mag-isip kung paano ako magbabayad, diba? So, insurance ang binabayaran ko for 1 year is 50,400 something. And then, ito naman for my health. Nag-iipon din ako para sa, para sa just in case merong nangyari sa akin dito, for example, na sugat ako or what, ayan. Ito naman, electricity, pambayad ko for 1 year. So, alam nyo, ang ginagawa ko, binibigay ko sa tito ko lahat yung pambayad ng buong taon. For example, papadala ko sa kanila ng end of December or January 1 para bayaran na nila buong taon yung electricity ko. Honestly, ang electricity ko, murang-mura lang, 5 pesos. And then, 5 pesos every month yun. And then, ito naman, water bills. So, water bills ang binabayaran ko for the whole year. Yun. For the whole year, binabayaran ko na rin siya. Basta binibigay ko ng buong lahat ng pera sa tito ko at tita ko para sila nang bahala. Kasi gusto ko minsanan ko ibigay yung pera for mura lang naman din naman yung binabayaran ko kasi wala naman nakatira sa bahay ko. So, anyway, ito is housing. Ito naman housing just in case, kunyari may butas yung bahay ko or just in case may nabubulok na. So, nag-iipon din ako for just in case na kunyari, hindi mo kasi alam, di ba, pag binagyo ka or naging, may mga nasira sa bahay, ayun, nag-iipon din po ako for the housing. And then, ano ba to? Maintenance. For example, like, i-maintenance mo yung mga pintuan, yung nalagyan ng varnish, or kaya yung paglilinis ng mga upuan ko kasi may mga upuan na binabarnish yun, dapat i-maintenance mo yun. Ewan ko lang sa inyo kasi ako yung ganun ako mag-isip. Ayan. And then, transformations. Ito, pamasahe. So, minsanan ko siyang ipapadala, diba? So, ito yung magiging pamasahe ko pag pinadala ko sila minsanan sa Pilipinas. Ayan. So, anyway, dahil meron akong extra dito na binigay ng amo ko, ilalagay ko na lang siya sa savings. Ayan, so savings. Sa savings na or for shopping. Ito. Income. Or ilalagay ko siya sa income. Kasi, diba, extra to na pera. So, ilalagay na lang natin siya sa income. So, yan. Ganyan ako mag-isip, guys. Ayan. Masinop ako sa pera. Kasi, alam ko kung saan ako galing. Mahirap lang kami iniluwal ng mga magulang ko. Siyempre, ayoko na rin maranasan yung ganong hirap na, So, yun lang. Kailangan natin mag-ipon. Huwag tayong, kasi 2 years contract lang yung abroad. Hindi mo siya masasabing forever. So, kailangan mong mag-impok na parang langgam. Pero at the same time, kailangan mong dasal kasi yun yung pinaka-sandata mo, dasal. At saka, first, kailangan ang hihilingin mo sa Diyos palagi is yung maging malakas ka, wala kang sakit. Di bali nang wala kang pera. Di bali sapat lang yung pera mo, huwag ka lang magkasakit. Kasi sa totoo lang, yung pag matanda ka na, hindi
hinahangad yung umasenso. Kasi sa totoo lang, ano yan eh, parang it's a luck. Kung para sa'yo, para sa'yo. Eh, 'di ba? Kasi God knows, nakasulat na yung para sa'yo, nakalaan na, alam na ni God kung ano yung ilalaan niya sa'yo, 'di ba? Ayun. At kilala ko yung sarili ko, alam ko yung capacity ko, kung kaya ko ay hindi, or hindi, yun. And then, alam nyo ba, gumagastos lang ako ayon sa aking sinasahod. Hindi ako nagwawaldas. Mas inuuna ko yung mga important things kaysa mga, for example, kung may sobra-sobra, yun lang, bibili lang ako ng something for myself. Pero kapag wala naman, hindi ko siya pipilit. Kasi, mahirap yun na ipilit mo maging social, pero hindi ka social. I mean, huwag mo ipilit kapag hindi kaya. Kaya nga sinabi nila, diba, sinasabi nila na gumastos ayon sa iyong sinasahod. Ayan. So, anyway, guys. Ay, malapit na pala mag-end of the month. Ayan. Sahod na naman. Ayun. So, anyway, I'm very, very, very happy. Masaya ako kasi alam niyo yung feelings na nagkakaroon ako ng extra na trabaho. Kasi kapag may extra trabaho, mabilis makapag-ipon. Lalo na kapag 2 years contract ka lang, 2 taon ka lang, binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, gamitin mo yon. Pag binigyan ka ng chance na bigyan ng trabaho, i-grab mo yon. Kasi hindi laging may ganon. Kaya kapag binigyan ka ng ipapagad na, or bibigyan ka nila ng trabaho, it's a blessing. Blessing siya. So anyway guys, di ba? Ito naman yung bangko. So, iba yung cash, iba yung bangko. Tapos, iba din yung mga, papakita ko sa inyo. Iba din yung mga, iniipon yung mga, alakas. Kasi, ito, mga emergency fund din to. For example, alam ko na yung pressure is bumababa siya. It's for just in case lang naman. Okay. Ang tagal na to, guys. Alam nyo ba? Ito. Ayan. Iniipon-ipon ko yan para, for just in case I'm getting old na. Meron akong mga, pagkukunan. Ayan. Mga silver ka na. Tapos, ayan. Pakita ko sa inyo. Hikaw. Ayan yan. Earrings. Hindi ako nagsusuot ng gold. I use silver. Ayan. Kailangan magsuot. Hindi ko sinusuot siya kasi alam niyo naman, hindi naman ako gumagala. Hindi naman ako pupunta kung saan. And then, ayan, 2 rings. Ayan, dalawang ring. Hikaw uli. Ayan. Ito yung for just in case. Kasi, ang pera minsan nabubulok, diba? Kapag tinago mo. Ang gold, hindi siya nabubulok. So, anytime, pwede mo siyang kuhanin. Ayan. Ito pa isa. It's the same thing. Ayan. Meron pa. Ayan. Wait. Ito maliit. Para sa anak ko to eh. Ayan. Ayan. Yan yung mga iniipon ko. Hindi ako basta-basta nagwawaldas ng hindi ko mapapakinabangan. I mean, wawaldas lang ako minsan kung talagang meron sobra-sobrang pera. Pero pag wala, hindi ko pinipilit yung sarili ko. Hindi ako nakikipagsabayan sa ibang tao para magmukha lang akong mayaman. Alam nyo, kasi alam ko kung saan ako galing at ano ang pagkatao ko. Kaya yun, gumastos ayon sa iyong sinasahod. Eh, yung sahod ko, kumbaga, sakto lang talaga sa amin dalawa ng anak ko. Ayan, depende na lang sa akin as a mom kung paano ko siya i-handle. Kasi, alam ko sa sarili ko, walang tutulong sa akin. So, I need na maging practical ako. And, kailangan kong, alam mo yung ibig ko sabihin na maging practical na, wag kang basta-basta nagwawaldas. Kasi, anytime, mawawalan ako ng trabaho, hindi ko alam. At least, meron kaming dudukutin. Yung parang ang langgam na impok ng impok para pagdating sa tag-ulan, meron kang dudukutin. Kasi, nakakahiyang mga abala ng ibang tao kasi hindi mo alam kung ano yung nararanasan ng ibang tao. Diba? Yan lang. So, isipin mo yung feelings ng ibang tao. Kasi ako naranasan ko na yun eh. Yung wala akong mahingian na tulong, as in talagang mag-isa lang talaga ako. Kundi nag-pray lang ako kay Papa God. Ganun lang, prayers lang talaga. So anyway guys, ito ko na i-end yung vlog ko kasi gabi na. And yun, lagi kayong mag-isip mabuti kung paano nyo i-handle yung pera. Bye guys!